At natalo na nga natin ang dragon at naka-full netherite armor din tayo. Susunod naman natin na goal ay makasurvive muli sa 400 days sa hardcore na ito. Upang magawa natin iyan ay kailangan tayong makagawa ng mga pangmalakasang mga farms na importante sa ating pang-araw-araw na buhay dito sa hardcore. Isa sa mga farms na tinutukoy ko ay ang iron farm, sugarcane farm, wood farm, carrot farm at iba pa. Plano ko din na gagawin sila sa isang lugar lang na madaling malapitan at madaling hanapin, at ang lugar na ito ay tatawagin nating Industrial District. Pumunta muna tayo sa end portal para maghanap ng elytra dahil isa ito sa mga dang item para mapadali ang pag-travel sa bawat lugar, makasave tayo ng oras. Nakahanap na tayo ng lugar na pagtatayuan ng ating unang project sa hardcore na ito at malapit lang ito sa ating base. At nagsimula na nga akong magputol ng mga kahoy dahil marami-rami tayong puputulin dito, at inabot ako ng 3 oras sa pagputol lang ng mga kahoy na ito. Nakakangalay pala sa kamay. Pagkatapos ay ginawan ko siya ng palatandaan gamit ang kulay yellow at kulay pula na wool. Inabot din ako sa 2 oras dahil maraming yellow at kulay pula ng bulaklak ang hinanap natin. At ito na ang naging resulta. Dahil napansin nyo ang lugar ay hindi pantay dahil may mga butas, at syempre kailangan natin silang patagin. Dito tayo natagalan, tapos masira pa ang ating shovel. Pinagpaliban ko muna ito, pumunta muna ako ng end portal para gawin ang pangmalakasang experience farm. Ito na nga hindi tayo mamumblema sa pag-repair ng mga gamit at pagkukunan ng experience, pang-upgrade ng item. Pwede mong abutin ang 30 level sa loob ng 30 seconds. Sobrang lakas talaga. Bumalik ako para tapusin ang dapat tapusin. Gumawa ako ng 3 shovel para mapadali ang pagbubungkal ng lupa.
Dahil ready na ang ating lugar na pagtatayuan ng mga farms, ay simulan na natin ang unang farm at ito ang iron farm. Hindi gaano siya malaki na iron farm pero pwede na ito dahil makapag-produce na ito ng mga 600 piraso ng iron sa isang oras at sapat na yun para sa akin. Ang iron ay importante dahil isa ito sa mga ingredients para gawing hoppers, reels at iba pa. 6 na villagers ang kailangan natin at isang zombie lang. Very human na design. Gamit lang ang rails ay nalipat natin ang villagers papunta sa bago nilang kulungan ay istitirahan pala. Pagkatapos ng 2 oras ay natapos na din ang ating unang farm. Bago natin simulan ang susunod na farm ay paki-like, share, and subscribe sa ating YouTube channel at kung mayroon kayong i-suggest na mga farms na pwedeng ating ilagay dito sa industrial district ay paki-comment na din sa comment section. Simulan na natin ang susunod na farm at ito ay carrot farm dahil ang carrot ay isa sa mga item para makapagparami ng villagers at para din sa future projects natin. Kaya kailangan nyo mag-subscribe para updated kayo at gamit ang gold ay kapagawa tayo ng golden carrot na sobrang maganda gawing pagkain dahil matagal magkakagutom. Farm na ito ay makapag-produce ng 850 na piraso ng carrot bawat isang oras. Madami na iyon para sa akin. Susunod naman na farm ay cactus farm. Hindi ito importante sa ngayon. Kaya lang ang cactus lang kasi ang nag-iisang item sa Minecraft ang nagbibigay ng kulay verde or green. Kaya mainam na nang sa maaga pa lang ay meron na tayong nito dahil sa future nating project. Produce din ito ng 650 na cactus bawat oras. Naubusan na tayo ng gunpowder na isa sa mga ingredients sa rockets para sa ating elytra at isa lang ang solusyon dito at ito ang creeper farm. Mahina lang ito sa ibang design pero gagawa ako ng ibang design sa future kapag kailangan na natin ng maraming gunpowder. Sobrang tamad pala ako sa mining kaya kailangan din tayo ng cobblestone farm. Ayaw nating magaksaya ng bawat minuto sa pamimina lang ng cobblestone. Sobrang tagal kaya lalo na kapag wala kang bacon. Ang cobblestone kasi ay isa sa mga ingredients paggawa ng mga iba't ibang uri ng redstone item gaya ng dispenser, dropper, observer at iba pa. Pagkatapos ko gawin ang nasa tutorial video ay parang may mali dahil hindi nawasak ang cobblestone gamit ang TNT kaya nag-double check ako sa aking ginawa at naging maayos na ito. Magkapag-produce pala ito ng 75,000 na piraso bawat oras. Ang susunod naman sa ating listahan ay wall farm. Hindi ito importante sa ngayon. Mas mabuti nang meron na tayo nito ng maaga para pagdating ng panahon kung mangangailangan na tayo ay meron na agad tayong magamit ang design.
individual ang mag-produce nito sa ating bawat isang oras. Nagkakangalay sa kamay ang maputol ng kahoy ng halos 3 oras, kaya meron akong solusyon dyan, ang wood farm. Gamit ang skill ng experience farm ay meron tayong makukuhang buto gawin bone meal para gumana ang wood farm. Malakas nga lang ito gumamit ng bone meal pero ayos lang dahil may skeleton farm naman tayo at 20,000 na peraso ang mapaproduce na kahoy mula rito. Pwede ito sa oak, spruce and birch tree lang ito na design. Maayos na sana kaya lang pero may mali na naman tayo at double check ulit at gumagana na siya. Salamat sa nag-design dito dahil makakaiwas na tayo sa global warming. Ang susunod naman na farm na aking gagawin ay mangailangan ng slime blocks na galing sa slime balls, kaya naghanap ako ng swamp biome para gawin muna ang ating slime farm. Very human lang na design na ito. Makapaproduce na ito ng 3,000 slime balls bawat oras. Kailangan din pala natin ng honey blocks, kaya ito naman ang bees farm, pero hindi success ating unang tutorial na pinanood, kaya nagawa ulit ako ng ibang design. At gumana na siya. Dahil meron na tayong slime blocks at honey blocks, gawin na natin ang sugarcane farm. Maliit lang ito na sugarcane farm pero pwede na itong ma-expand at maglagay ng iba pang module, pero sapat na sa akin ang isang module. Madami na kasi sugarcane ang mag-produce nito at hindi naman ko magagamit lahat. Masaya ang pag-start ang farm na maayos at gumagana, pero nakakasira ng utak pag ayun naman dahil kailangan mong ulitin lahat. Ang susunod sa ating listahan sa 400 days na ito ay ang bamboo farm. Marami kasing update sa bamboo, kaya na naman ibang blocks na pwedeng gawing design at masaya pamasdan maayos ang kinalabasan sa automatic na farm na ito. Sa Nether, gamit ang Ender Pearl ay pumunta tayo sa rooftop para gawin ang gold farm. Maraming magbablocks ang ginawa natin na puno ang ating 3 shulker box, pero ayos lang kasi madami na tayong gold. Hindi na tayo mapapagod sa pagmimina lang ng gold at meron na tayong golden carrots na gawing pagkain. Rotten flesh naman ay pwede nating pang trade ng emerald at emerald trade ng redstone. Hindi na ako lugi dito. Nilagay ko na din dito sa ating industrial district ang super smelting machine. Sa loob lang ng 30 seconds, makapagluto tayo ng mga 64 na piraso ng iba't ibang blocks.
At sa wakas, natapos na din natin ang ating industrial district. Sa ating unang kalkulasyon, ang lahat ng farms dito ay makapag-produce ng 250,000 items bawat oras. At mayroon pang mga lugar na pwedeng paglagyan ng mga farms. Kaya sa tingin nyo, ano pa ang mas magandang farms na ilagay dito ay mag-comment na sa ating comment section. At sa susunod na video ay atin niyang gagawin